OFW ka ba na may problema? Para sa iyo ang video na 'to. Okay mga kasipag, magandang araw sa inyong lahat mga kasipag. Ako nga pala si Diosdado Alaman mga kasipag, dating OFW. Umuwi ako ng Pilipinas at dito ngayon nagbabakasyon mga kasipag. Kasi meron akong mahalagang inasikaso mga kasipag. Okay mga kasipag, sana tapusin mo panoorin tong video na 'to. Dahil para sa iyo ang video na 'to. Okay mga kasipag, bago ko tatalakayin yung about sa may problema ka ba ng OFW mga kasipag, ikwento ko muna sa inyo mga kasipag yung aking munting karanasan mga kasipag, yung akong maiksing kwento. Dati rin akong OFW mga kasipag, umuwi ako noong December 6 dahil finish contract ako mga kasipag. Yun po yung kagandahan mga kasipag pag finish contract ka, kaya kailangan natin yung trabaho natin ay palagi tayong finish contract. Kung may mga emergency man, walang problema po yun mga kasipag, pero much better yung finish contract mga kasipag. Unang abroad ko mga kasipag ay okay naman mga kasipag doon sa Brunei mga kasipag. Normal lang sa tao ang may problema mga kasipag. May problema din ako mga kasipag noon. Hindi talaga maiwasan yung problema mga kasipag. May makunti-kunting problema, lalo na sa mga sakit-sakit na yun mga kasipag, sa mga financial. Ay mayroon din ako doon mga kasipag. Hindi lang ikaw mga kasipag ang may problema. Hindi lahat tayo halos ay may problema mga kasipag. Kaya hindi lang ikaw ang nag-iisang may problema mga kasipag. Kaya kung may problema ka mga kasipag, relax ka lang. Huwag mo masyadong damdamin mga kasipag. Yung pangalawang abroad ko mga kasipag ay sa Punti mga kasipag. Okay naman doon mga kasipag. Pag abroad ko doon, okay naman yung nabansa. Kahit sahod, kahit kaliitan lang, okay naman mga kasipag. Pero mga kasipag ay napakalungkot ko ng mga kasipag. Yun po yung dumating sa akin na lungkot mga kasipag. Napakalungkot ko talaga mga kasipag. Alam niyo po mga kasipag, yung biglang naglaho yung aking kapatid. Napakalungkot ko nun mga kasipag. Naglaho biglaan yung aking kapatid sa aksidente. Kaya kung ikaw may problema ngayon mga kasipag, huwag mo masyadong damdamin masyado. Madidepress ka masyado dyan. O mapoprostrate ka masyado. Lalo na sa financial o sa hanap buhay. Meron tayong tatalakayin about dyan mga kasipag na ibabahagi ko rin sa inyo mga kasipag na makakatulong din sa iyo mga kasipag. Pangatlong abroad ko mga kasipag ay sa Guam mga kasipag. Okay naman doon mga kasipag sa Guam mga kasipag. Okay naman yung pag-abroad ko doon, maganda rin naman makasipag. May problema din ako mga kasipag, nagkakaproblema din ako noon, yung about nga sa minsan may sakit, may paayos, paggamot. Pag sa financial lang mga kasipag, huwag masyadong mga problema makasipag. Yun po yung makasipag, huwag masyadong problema about sa financial. Kasi ang pira nakikita lang. Kasi maraming na-frustrate at nadidepress masyado dyan. About dyan sa financial, about dyan sa problema na yung makasipag. Okay naman yung pag-abroad ko doon mga kasipag, maganda naman yung aking pag-abroad doon sa Guam. Kaya bago tayo mag-abroad, dapat ang pinipirmahan natin na at sa sahod natin, okay naman, tanggap naman ang kalooban natin. Pero kung napilitan lang tayo, mahirap lumayo sa pamilya natin kung napilitan lang tayong mag-abroad mga kasipag. At saka malungkot lang tayo. Kaya tingnan muna natin ng maigi, usipin natin maigi yung ating kontrata na pinipirmahan. Kung okay ba sa atin, masaya ba tayo, yun po yun mga kasipag. Okay mga kasipag, subukan na natin tatalakayin yung about sa may problema ka ba ng OFW mga kasipag ngayon. Kahit ngayon mga kasipag, ako nga kahit ngayon mga kasipag, may problema ako mga kasipag Hindi naman nawawala ng problema yung tao mga kasipag. Mayroon at mayroong problema dyan. Kaya ang kagandahan sa problema mga kasipag, pag naisusolve mo yan, masaya ka mga kasipag. Yun po yun. Mayroon din problema na hindi masolve. Ang problema talaga mga kasipag ay hindi may iwasan yun. Kasi naranasan ko yun mga kasipag. Ang dami kong problema, may problema ako mga kasipag, dahil hindi ko talaga siya maiwasan. Pero naniniwala ako mga kasipag, pag may nasolusyonan kang problema, masaya ka mga kasipag pag nasusolve mo yun. Every problem there's an opportunity. Kaya wag natin takasan yung problema kasi isang opportunity yun. Lalo na kung ma-solve natin. Kaya dapat nating isolve ang problema at huwag takasan. Kung walang problema, walang opportunity. Dapat natin siyang isolve. Yun po yung challenge. Yung problema mga kasipag ay challenge po yan sa atin mga kasipag, yung problema. Kaya dapat po natin siyang isolve yung problema. Ako, nagpapasalamat rin ako mga kasipag na minsan may problema kasi yun po yung nagpaalala mga kasipag na dapat na siyang isolve yung mga may problema para Gagaling tayo at mag-improve. aangat tayo sa buhay Aasenso. o para mawala yung problema natin. Kaya kailangan na siyang isolve. Kaya kung may problema ka ngayon na malaki, lalo na sa ating mga FW, huwag kang ma-frustrate. Iwasan na natin una yung sinasabi ko, yung bisyo. Yun na yun, nakakaproblema yun, yung bisyo na yun, yung babae na yun. Nakakaproblema yung babae na yung bisyo na yan. Beer house ba yan? Laki ng gastos ng pera dyan. Yung sugal na binabahagi ko, iwasan natin yan. Maraming naluloko dyan, lalo na sa online, yung mga sugal-sugal na yan. Sa madyong barahan na yan, iwasan na natin para hindi tayo masyadong magka-problema. Hindi tayo mapoprostrate o hindi tayo ma-depress, lalo na sa ating mga FW. Yun talaga yung
kalimitang namumroblema yung mga OFW. Iwasan natin yung binabahagi ko na tatlo, yung inom at sigarilyo. Iwasan natin yun kasi masakit sa bulsa po yun. Yung inom na yan, magdamag, sakit sa ulo, may problema tayo, iniinom na lang. Hindi po tamang sistema po yan para sa akin. Hindi po dyan nasusolve. Dapat ay may problema tayo, dapat isusolve natin siya. Susolve natin siya, gagapangin natin yan na kailangan masusolve po yan. Kasi nasa atin po yung pagsusolve dyan. O nasa atin din yun, yung nagka-problema tayo, resulta po yan ng mga ginagawa natin. Kaya kailangan po natin siyang isolve. Kahit sa negosyo, mga kasipag, may mga problema, isusolve natin yan kahit sa negosyo para lalaki yung negosyo natin o mag-improve yung negosyo natin. Para dyan tayo gagaling. Yun po yung makasipag sa buhay ang problema. Pag nasusolve natin, gagaling tayo dyan mga kasipag. O kaya sa mga binabahagi ko mga kasipag, kung napanood mo yung mga kasipag, lalo sa ating mga FW, ay malaki na yung, hindi ka naman yayaman, pero malaki ng pagbabago ng buhay mo. Takbo ng buhay mo pag napanood mo yung mga video na binabahagi ko mga kasipag para makakatulong sa ating mga FW. Lalo na sa mindset, lalo sa negosyo din. Yun po yun mga kasipag. Kaya ang problema mga kasipag ay hindi nawawala yan. Kaya kailangan natin siyang isolve. Isa yung challenge sa atin mga kasipag, yung problema. Kahit yung mga mayayaman sa buong mundo mga kasipag, sinusolve nila ang problema. Basic na lang mga kasipag, yung nano natin palagi, yung itong cellphone na gamit natin, ang hirap noon. Yung magpapadala lang tayo ng sulat sa malayang bansa, ang hirap noon. Talagang napakahirap, napakalungkot ng problema. Kaya ngayon, sinulusyonan ngayon niya sa Facebook na Mark Zuckerberg ba yan? Yung nagkakamali. Yung about sa Facebook o sa Messenger na yan. Ngayon, nawawala yung ng tao, yung problema. Halos yun po yung makasipag. Problema talaga, kaya pag naisosolve natin yung problema, good news, then mayroon ding opportunity na dumating pa o mayroon din yung susunod, may pira nga rin niya na na magpa-follow yung pira niyan pag may problema tayong sinusolve. Kaya paano maiwasan yung problema una? Ang una talagang iwasan natin ay yung mga bisyo, babae, alak, sugal, ganyan. Kailangan iwasan natin yan. O mayroon ding ibang problema na biglaang problema about sa financial, about sa pamilya, kailangan natin yung isolve. Kung masolve, kung hindi, ipagdasal natin sa Panginoon. Mahirap po yan, yung problema sa pamilya. Ako nga rin, kaya hindi ako nakapag-abroad pa ngayon Hindi pa ako nakabalik sa ibang bansa dahil meron akong inasikasong problema at nagdasalan ako sa Panginoon, mga kasipag, na maayos mga kasipag. Kasi walang ibang lapitan natin kundi yung Panginoon mga kasipag. Kasi siya po ang may gawa sa lahat mga kasipag. Yun po yun mga kasipag. Okay mga kasipag, kaya ako binabahagi itong video na ito mga kasipag dahil maraming mga OFW ngayon o lalo na sa atin nagkakaproblema. Kaya ang yung problema, wag nating iwasan yan. Dapat nating harapin ang problema at isosolve natin. At unang-una pa lang dapat, para hindi tayo magkaproblema, iwasan natin yung lalo na yung babae, alak, sugal, sigarilyo. Iwasan na natin yan para mayroon tayong buhay na malaki yung pagbabago nating buhay at masaya tayo sa ating buhay. Dapat iwasan na natin yun. Yun po yun. Yun po yung kalaban natin dyan. Yung mga bisyo na yan. Dapat iwasan natin siya ng maaga. Kasi dyan maraming nasisira ang buhay na dyan at maraming nagkakaproblema na frustrate. Mayroong iba na tumalon sa building na yan o mayroong bisyo. Mayroong pang iba na shabu. Wala na. Binagshabu na lang kaya may problema. Hindi nila sinusolve yung problema. Mahirap po yan. Kahit anong laki ng problema, huwag nating idaan sa bisyo o init ng ulo. Dapat ay isusolve natin siya mga kasipag. Idasal natin sa Panginoon o gagapang tayo kung anong gawin natin. Pag nasolve natin dyan, mabibilib tayo sa sarili natin. Mabibilib tayo sa sarili natin na nakaya natin siya. Isusolve lang pala natin. Kaya maaga pa lang, iwasan na natin yung mga yan. Yung lahat ng bisyo. Kung may problema na dumating about sa pamilya, normal lang yun yung about sa pamilya. Hindi may iwasan magkakasakit, hindi natin hawak dyan. Yung magkakasakit nga, iniwasan pa yan. Maaga pa lang. Uminom ka ng maraming tubig. Iwasan mo yung mga bawal. Iwasan mo yung mga sigarilyo na yan. Para hindi ka magproblema. Maiwasan din natin yung iba. Marami rin tayong maiwasan para hindi lalaki yung problema. Yun po yung binabahagi ko kasi marami sa atin ngayon ang may problema lalo na sa ating mga OFW. Kung mga sa financial lang, dapat iwasan natin yung bisyo sa financial at huwag ipadala lahat. Alam mo naman natin na kasya na yung pera, padala mo pa lahat, hindi wala na matira sa'yo. Wala ka na nun sa mga binahagi kung retirement fee o pension plan. Wala ka na nun. Kaya dapat iwasan natin yung mga bisyo lalo na sa ating mga OFW. At yung mga scammer, iwasan natin yung mga scammer para hindi ka mamoblema. Gaya ng mga binabahagi ko ng mga scammer na daming na-scam. Binabahagi ko about sa pa-scam. Ang daming mayroon akong dyan, may video ako about sa scammer dyan. Scroll down mo lang yung kung wag ka magpa-scam. Ang daming mga scammer ngayon na nagkalat, lalo na sa mga online. Dami online natin lahat ngayon, mga scammer nandyan natin, halos sila lahat. Nanalo ka daw, padalahan mo. Bago mo ako ipanalo mo,
Nagtaka ka, may charge. Yung pala, niluloko ka na. Laki ng pera na wala sa'yo. Kahit 5,000, malaking pera na yan. 4,000, papadala mo. Kahit sa international, mayroon din ganyan. Na padala mo yung, ilang milyon sa'yo bago mo makuha. Padala mo ng charge na 30,000. Naluko ka na. Kaya ako binabahagi itong video na to makasipag gumawa ako ng video para makatulong din ako lalo sa ating mga OFW. Na dapat yung ipon ay dapat may ipon ka rin para may peace of mind ka. Yun nga yung sinasabi ko, hindi ka problema masyado. Huwag mong sabihin din, at saka pang emergency fund, mayroon ako savings fund, emergency fund, mayroon akong savings fund, mayroon ako retirement fund, mayroon din pwede ka rin mag-avail ng life insurance, yung sinasabi ko. Kaya mayroon ka niyan dapat, mayroon tayo niyan dapat, para mayroon tayong peace of mind, at saka asinso tayong mga OFW. Hindi man tayo yaman, asinso tayo. Pinopromote ko talaga sa ating mga OFW ay magnegosyo tayo ng kanya-kanya. Sariling figure out o sariling diskarte na magnegosyo tayo ng atin ng kanya-kanya. Figure out natin. Sama-sama tayong mag-figure out kung sa pagninegosyo. Kasi yan talaga yung yung tayong mga OFW dapat diskarte tayo sa buhay. Makasipag. Yun po yun, makasipag yung ko sa OFW. Na asinso dapat tayong mga OFW. Kung hindi man tayo yaman, asinso tayo, angat sa buhay. Magkaiba po ang yayaman mga kasipag at asinso. Yung asinso kay middle class lang, nasa middle class lang yan. Alam niyo naman yung asinso ko. Yung mayaman makasipag, yung sinasabi ko may-ari ng mga Robinson, SM ganyan. Mayayaman makasipag. Yung entrepreneur na makasipag, gaya ng mga nagsosolve sa ating mga entrepreneur, mga inventor yan makasipag. Gaya ni Elon Musk, Bill Gates din ganyan, mga inventor yan, mga utak entrepreneur din yan. Lalo na may-ari ng SM, negosyante at saka utak entrepreneur din yan siya. Pinagsama nila yung lahat yan. Yung dalawa na yan. Yun po yun makasipag. Okay mga kasipag, sana nagustuhan na yung video na ito mga kasipag. Sa mga HA, Heavy Equipment Operator Malupit Group, pwede kayong sumali dyan, lalo na sa ating mga baguhan, mag-join kayo dyan. O lalo sa mga magaling na, pwede kayong maglapag ng inyong mga experience para matulungan rin yung iba, matututo rin yung iba. Kasi masarap sa pakiramdam na may tinulungan tayo. Yung hindi lang sa atin. Kasi nga, yung sinasabi ko na ang pera ay walang value lang yung pera, kundi ang value ay sumusunod yung pera dyan. Hindi yung value yung mahalaga. Ang tulong sa ating kapwa, ganun. Mahalaga rin yun. Okay mga kasipag, maraming salamat sa panood ng video ito mga kasipag. Sa Lucas 10:16, sabi ng Panginoon, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang madaya sa maliit na bagay ay madaya rin sa malaking bagay. Yun po yun mga kasipag. Okay mga kasipag, hanggang dito na lang yung video natin mga kasipag. See you my next video. Bye, ciao.